Ano-ano nga ba ang batayan ng isang bayang malaya? Mga mamamayang sobrang laya sa pag-abuso sa sinasabi nilang karapatan dahil nasa bansang demokrasya daw sila? O mga pinunong sobrang tatapang na sila-sila na rin mismo ang siyang magkakaaway at nawawala na ng puwang ang pagkakasundo dahil lang sa kapirasong posisyon na pinag-aagawan na tao rin lang ang gumawa? Paano ba maging isang tunay na Pilipino? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan nang inialay ang buhay para sa bayang pinakasisinta. Ipinagtanggol ang kanyang lahi laban sa mga mananakop, hindi lang sa digmaan, kundi mas lalong higit sa mga banyagang yumuyurak sa ating pagka-Pilipino. Ang kwento ng katapangan at kabayanihan ni Brigadier General Vicente Lim, o yung tinaguriang Cannibal Lim. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Vicente P. Lim ay isinilang noong ika-24 ng Pebrero taong 1888. Siya ay pantatlo sa 4 na magkakapatid. Malaking bahagi ng kanilang pagkatao ay dugong Chinese dahil ang tatay ni Vicente ay purong Chinese na mas piniling manirahan dito sa Pilipinas. Ganon din ang kanyang nanay. Ngunit ang magkakapatid ni Vicente ay mamamayang Pilipino na isinilang sa Pilipinas at hindi matatawaran ang kanilang pagka-Pilipino. Gaya ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal, sina Vicente ay tubong kalamba din sa Laguna at malapit na magkaibigan ang kani-kanilang mga pamilya. 9 na taong gulang pa lang nang maulila si Vicente Lim sa kanilang tatay. Sa murang edad, tinutulungan niya ang kanyang nanay na magpatakbo ng maliit na negosyo para sa 3 pa nilang natitirang kapatid. Malawak din ang kanilang lupang pag-aari sa Calamba. Ngunit gaya din ng pamilya ni Rizal, biktima din sila ng panguumit ng mga ari-arian ng mga Kastila. Kinamkam ng mga ito ang kanilang pagmamay-ari. Una siyang nag-aral sa Tanawan sa Batangas sa elementarya noong taong 1902. Sa edad na 14 anyos, nang unang tumalima sa panawagan ng kanyang bayan si Vicente Lim. Noong mga panahong yun, kahit na nagapi ang mga Pilipino sa gyera laban sa hukbo ng mga Amerikano, tuloy pa rin ang laban sa Timog Katagalugan. Ang batang si Vicente ay bumuo ng grupo ng mga kapwa niya bata at nagsilbi silang mga espiya, tagahatid ng armas at impormasyon sa mga revolusyonaryo na pinamumunuan ni General Miguel Malvar, na siyang kahuli-hulihang general na sumuko sa mga Amerikano. Pagkatapos ng digmaan, nagpatuloy siya sa pag-aaral sa Liceo de Manila at Philippine Normal School, kung saan nag-aaral siya ng edukasyon hanggang sa maging ganap na guro at nakapagturo sa Santa Cruz sa Maynila. Napakatalino din ni Vicente. Matataas ang kanyang asignatura sa lahat ng aralin, lalo na sa matematika. Isa din siyang atleta. Dahil sa taglay niyang talino at gilas ng katawan, marami ang hikayat kay Vicente Lim na gamitin ang kanyang mga katangiang ito para subukang makapasok sa United States Military Academy sa West Point, na noong mga panahon na yon ay siyang nangungunang military school sa mundo. Nakapasa nga si Vicente Lim sa nasabing prestiyosong paaralan at siya ang natanghal bilang kauna-unahang Pilipino na nakapasok sa West Point. Pero hindi naging madali ang pinagdaanan ni Vicente sa school na ito dahil isa siyang Asyano. Sa simula pa lang, wala na siyang nakuhang respeto mula sa kapwa niya mga kadete dahil wala silang ideya tungkol sa bansang Pilipinas na pinagmulan ni Vicente Lim. Hirap din siyang magsalita ng English. Idagdag mo pa ang bias ng kanyang katawan na kulay kayumanggi at di hamak na mas maliit kaysa sa mga Amerikanong kadete. Sobrang pambubuli ang inabot ni Vicente Lim sa kanyang mga kasabayan, at ang pinakamasakit pa sa lahat, hindi siya tinatawag sa kanyang pangalan, kundi binansagan siyang isang kanibal.
Pero hindi nagpatalo ang kanibal na ito mula sa pagyurak sa kanyang lahi. Habang dumadaan ang mga araw, pinatunayan niya na mas higit pa sa karamihan ang pinagtatawanan nilang kanibal. Sobrang dedikasyon at disiplina sa sarili ang pinairal niya sa buong panahon ng pagiging kadete. At di nga naglaon, nakuha ni Vicente Lim ang respeto ng lahat matapos niyang makasurvive sa Akademya ng Military Engineering. Excellent din ang kanyang mga grado sa matematika at chemistry. Mahina man siya sa English, hinangaan pa rin siya ng lahat dahil siya naman ang nagtuturo at tumutulong lalo na sa mga pangunahing kadete sa kanilang Spanish lesson. Dito naman siya nang ibabaw dahil ito ang kanyang pangalawang wika. Napakalupit din ni Vicente sa fencing na nagluklok sa kanya para mapasama sa broadsword squad. Nangibabaw din siya sa firing range gamit ang iba't ibang infantry weapons na siyang nagbigay naman sa kanya ng badge na sharpshooter. Tagumpay siyang nakapagtapos sa akademya na may ranggong second lieutenant. Bilang paunang misyon sa batang lieutenant, naipadala kaagad siya sa Europa upang pag-aralan ang setup ng mga hukbo na nandoon. Ngunit sa kasamaang palad sa kanyang pamamalagi sa Europa, doon na din siya inabot ng sumiklab ang unang digmaang pandaigdig at nasa Berlin siya sa Germany na mga panahon na yun. Pagbalik niya sa bansa, napadestino siya sa Western Visayas at sa Corregidor bago na pagpasyahang gawing instruktor ng mga kadete ng Philippine Constabulary Academy sa Baguio. Ito yung PMA natin ngayon. Taong 1917, nang binasag ng Amerika ang pagiging neutral sa digmaang nagaganap sa Europa at nagdeklara na rin sila ng pagsali dito, kasabay ng pagbuo ng 3 dibisyon ng hukbong Pilipino sa pangunguna ni Vicente Lim na ipapadala sa Europa para makipaglaban. Ito na sana ang laban ng kanyang buhay. Kaya't bago pa man sila isabak sa misyon ng digmaan, nagpakasal muna si Vicente sa kanyang kasintahan sa isang mabilisang seremonya sa simbahan ng Quiapo sa Maynila. Ngunit bago pa man sila ipadala sa Europa, bigla namang natapos na ang unang digmaang pandaigdig, kaya't wala ni isa sa hukbong binuo ang naipadala sa labanan. Pero ang tunay na laban ni noon ay Captain Vicente Lim na ay nasa loob ng pamunuan ng militar mismo. Maraming beses niyang inirereklamo kay Pangulong Manuel Quezon ang napakataas na diskriminasyon sa mga sundalong Pilipino mula noong nasa West Point pa siya dahil sa kanilang kulay at lahi. Ito ang digmaang matagal nang ipinaglalaban niya kung saan nakilala ang malupit na si Vicente Lim kapag ang pagka-Pilipino na niya ang niyuyurakan. Hindi siya nag-aatubiling suwayin ang kanyang mga superior kapag alam niyang hindi na makatao ang pinapagawa sa mga Pilipinong sundalo, tapos special treatment sa mga Amerikano. Maraming beses din siyang nakipagtalo kay General MacArthur tungkol sa mga bagay na ito. Dahil para kay Vicente Lim, sa loob ng militar, ang lahat ay pantay-pantay, anuman ang kulay mo. At ang pinakapopular na istorya sa kanya ay noong major na siya. Nakilala siya sa walang habas na pagpaparusa sa mga sundalong Amerikano na mayroong mas mababang ranggo kaysa sa kanya, ngunit hindi marunong sumaludo. Pinasasaludo niya ang mga ito sa kanyang sombrero na may ranggong major habang nakasabit ito, at hindi sila titigil hanggang hindi pinag-uutos na ibaba ang kamay. Dahil sa pagkilala nilang ito kay Major Vicente Lim, nahirang na rin siya na muling ipadala sa Amerika noong taong 1926 para maging instructor ng mga kadete sa iba't ibang military school doon. Sa Fort Benning sa Georgia siya napapunta at dito niya nakasama si Akira Nara na isang sundalong Hapon na malaki ang gagampan ng papel sa kasaysayan ng bansa. Patuloy pang namayagpag si Vicente Lim sa kanyang karera at hindi nga nagtagal ay naging Lieutenant Colonel na siya. Ngunit nang itatag ang sariling hukbong sandatahan ng bansa, taong 1936, nagretiro na siya sa US Army. Ito ay sa kabila nang wala siyang malaking makukuhang kompensasyon. Isinakripisyo niya ang kanyang karerang pinaghirapan para lang umanib sa bagong tatag na Philippine Army, kung saan naman ipinagkaloob kaagad sa kanya ang ranggong Brigadier General at naatasang pangunahan ang batang hukbo ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
At sa kanyang pamumuno, walang sundalong Pilipino ang naapi dahil sa diskriminasyon. Kahit pa si General MacArthur palagi ang nakakalaban ni General Vicente Lim. Nang pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang 41st Division na tropa ni General Lim na nakabase sa Abukay sa Bataan ang nakakuha ng pinakamalaking respeto ng mga kalaban. Dito sila nagtuon ng malalakas na pag-atake dahil sa ginawang pagdepensa ni na General Lim. Maraming beses nabigo ang mga Hapon na buwagin ang kanilang hanay, dahilan para lalo pa nilang paigtingin ang pag-atake sa bahaging iyon ng Bataan. Dahil sa kagitingan ni General Lim, napakataas ng respeto sa kanya ng 41st Division dahil tinatadyakan niya ang sinumang aatras sa laban at sumusuway sa kanyang mga utos. Pero iyon ang nagpapalakas ng moral sa mga sundalo, ang magkaroon ng matatag na pinuno. Lalo pa nilang hinangaan ng general nang minsan tumawag ito ng mga volunteer para sumama sa kanya sa isang counter-attack na gagawin. Ang lahat ng ito ay naitala sa kasaysayan matapos makita sa sulat na rin mismo ni General Lim na natagpuan at nakapaloob dito ang kanyang walang hanggang pasasalamat sa mga sundalong kasama niya sa laban na silang nagpapalakas naman ng kanyang loob para pamunuan sila. Kasama sa nakalaban nila, si noon ay Lieutenant General Akira Nara na nakasama ni General Lim sa Amerika. Ang grupong ito ni General Nara ang responsable sa pagpapahirap at pagpatay sa daan-daang mga sundalong USAPE sa Bataan dahil hindi nga nagtagal ay bumagsak na rin ito sa kanilang mga kamay dahil na rin sa kakulangan ng mga bala, gutom at sakit at talagang napakalakas ng puwersa ng mga Hapon noong unang bahagi ng digmaan. Survivor din si General Lim sa Death March. Sa pansamantalang paghupa ng digmaan sa ilalim ng pamahalaang Hapon, samot-saring posisyon naman ang inalok sa kanya ng puppet na gobyerno ni Pangulong Laurel. Ngunit wala ni isa mang tinanggap si General Lim sa mga ito dahil ayon sa kanya, mas nanaisin pa niyang mamatay sa kamay ng mga Hapon kaysa sumunod sa kagustuhan ng mga ito. Kinuntsaban niya ang mga doktor sa PGH para palabasing meron siyang malubhang karamdaman at di magagampanan ang bawat posisyong iaalok sa kanya. Kasabay nito, ang kanyang lihim na pagtulong sa mga gerilya para naman sa mga impormasyong ipinararating nila sa mga sundalo ng USAPE tungkol sa mga pagkilos ng puwersang Hapones na naging malaking bahagi naman ng matagumpay na pagbawi sa Pilipinas. Pero bago pa man ang kalayaang ito, noong taong 1944, dahil sa mapangahas na kilos na ito ni General Lim, natugunan siya ng mga Kempitay o ito yung grupo ng mga sundalong Hapones na naghahanap at nagpaparusa sa pamamagitan ng pagpapahirap para sa mga kumakalaban sa kanilang pamumuno. Nang makarating ang balitang paghuli kay General Lim, pinayuhan siyang tumulak patungong Australia para sumunod kay General MacArthur at magkasamang magplano sa pagbawi ng Pilipinas. Merong isang submarine na naghihintay sa kanya sa Negros Island na siya namang sasakyan niya pagtakas patungong Australia. Ngunit sa kasamaang palad, si General Lim kasama ang ilang mga tauhan ay na-intercept ng humahabol na mga kalaban habang nasa kalagitnaan ng paglalakbay sa may baybayin ng Batangas. Nahuli sila at ikinulong para sa paglilitis. At gaya ng inaasahan sa mga kumakalaban sa pamahalaang Hapones, parusang kamatayan ang inihatol sa kanila. Ipinadala sila sa Old Bilibid Prison at naghirap sa kamay ng mga Kempitay. At simula nun, wala nang narinig na balita kay General Lim at kanyang mga kasama. Idineklara silang missing sa pagtatapos ng 1944. At umabot pa na 50 taon bago nalunasan ang misteryong pagkawala ni na General Lim. Dahil noong taong 1994, sa loob ng mahabang panahon, may natuntun ang pamilya niya na isang intelligence officer na nandun mismo sa pinagdalhan kina General Lim at ayon sa kwento ng opisyal na ito, ang grupo daw ni na General Lim ay dinala sa isang Chinese cemetery at doon pinahirapan habang pinaghuhukay na sarili nilang libingan. At pagkatapos ay isa-isa silang pinugutan ng ulo bago inilibing sa kanilang hukay. Ang katawan ni General Lim ay hindi na muling nakita pa.
Ngunit ang kanyang ulo ay natagpuan na. Nandun ito sa 1,000 piso at dumadami pa. Ano nga ba ang batayan ng isang pagiging makabayan? Ang pagkakaroon ng dugong Pilipino, ngunit patuloy na yumayakap sa nais ng mga dayuhan? O ang pagiging banyaga sa dugo, ngunit mas pinipiling yakapin at taglayin ang puso ng isang tunay na Pilipino? Ikaw kaibigan, sinasabi mo bang hindi ka tuta ng sino mang banyaga? Ngunit isa ka naman sa umaabuso sa sinasabi nilang demokrasya? Yan ba ang daan patungo sa tunay na kalayaan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!